Nagsalita din po mga minamahal itong si former President Duterte. Talagang galing pa sa'yo What a clown! Hindi mga minamahal, nakakatawa tong kanyang statement kasi alam nyo naman, diba? Kahapon, ni-raid po ng Philippine National Police sa pamamagitan ni Nicolas Torre yung compound ni Kibuloy. Actually, hindi lang naman 'di ba PNP yung pumasok doon. Hindi lang naman po PNP ang kasama ng hindi lang naman po PNP ang pumunta doon para magsilbi ng warrant of arrest. Bagkus nandoon din po yung mga researcher, investigator, SAF, CDM, arresting team, first aid team, DSWD. So, bali lahat, 8 sila, plus PNP. Ang dami pong pumunta doon. Hindi po pwedeng sabing overkill yun dahil dinaan po sa due process. At saka kung overkill yun, mga minamahal, dapat meron talagang barilan na nangyari. Wala naman pong barilan na nangyari. Hindi naman po pang-aatake like a terrorist yung ginawa doon. At saka, hindi naman po kayo yung ina-atake, diba? Ang ina-atake lang naman po doon ay si Kibuloy kasi si Kibuloy yung may pagkakasala sa batas. Si Kibuloy lang yung hinahanap. Bakit ka nagre-react? Oy, kasama mo kaya, baka kasama ni former President Duterte si Kibuloy. Baka lang baka lang. Kasi nagdala din ng heartbeat detector yung Philippine National Police, 20 meters daw, mararamdaman yung mga beat para malaman kung nasa tunnel ba nagtatago si Kibs. So, as far na yung huli kong nakitang video, wala pa naman daw po. I don't know kung tapos na po yung Philippine National Police sa pag-raid nila, pero yung huli kong balita kanina is nasa 1/4 pa lang ata yung napapasok ng Philippine National Police sa napakalawak na ektarya ng compound ni Kibuloy. So ito na nga, mag-focus tayo dito sa statement na binitawan ni former President Duterte. Ito yung sabi niya, "Our country has never been more tragic state as it's today." Hoy, nung panahon mo, former president, kung hindi mo lang alam, yun yung mas tragic. Yung, biruin mo, isang araw, humigit 30 ang namamatay. Tapos sa isang taon, naging accomplishment mo pa yung 20,000 na Filipino na namatay dahil sa pangit na approach mo sa war on drugs. Ano pa nga yung sabi mo noon? Diba? You don't care about human rights. Ay, diba, ito yung mahirap mga minamahal. Napaka-clown nga Salita sila ng salita, puna sila ng puna sa iba, pero yung sarili nila, hindi nila makitaan. Hindi nila, kumbaga, pinupuna mo yung muta ng iba, pero hindi mo mapuna yung muta mo. Kumbaga, gusto niya din sabihin na hindi katanggap-tanggap ito. Overkill. Paanong hindi ka tanggap-tanggap? Kompleto rekado ang Philippine National Police. 'Di ba may warrant of arrest? Kompleto rekado nga. To the point na may search warrant pang dala-dala yung mga yan. So, paano nyo nasasabi na ito ay overkill? Masasabi nyo lang na overkill or harassment, political prosecution, yung ginagawa sa inyo, kung basta-basta na lang pumasok yung mga yan. Yung talsiklaway ko, yung Philippine National Police, bago pumasok, nakipag-coordinate pa dito sa nakipag-coordinate pa dito sa kulto ni Kibuloy. Di ba nagkaroon pa nga ng debate yung yung lawyer ni Kibuloy tapos yung PNP. Diba? Nagkaroon ng debate. So, paano mo nasabing hindi overkill? Diba? Paano mo nasabing overkill, tragic, ganyan-ganyan, political prosecution? Di dapat sana, ang ginawa nila, nung nandun na, 2,000 yung PNP na nandun 2,000 mga minamahal. Di sana, ang ginawa na lang ng PNP dun, tinulak sila, tapos pinasok agad nila, niraid nila yung compound. Kasi ang ginawa, nakipag-coordinate pa. Tapos, chinecheck pa nga yung bag ng PNP kung may mga dalang armas daw bago nila papapasukin. Pwede ba naman may mga tililing talaga tong, lalo na si Digong, may tililing talaga. Nakakatawa mong isipin. Pa-check up ka na, tumatanda ka na kasi. Sabi niya, rights even trampled upon on our laws, degraded. Yan yung sabi ni Digong. As if naman sa'yo kung hindi mo to ginawa.
Sa inyo nga walang due process eh. Di ba mga minamahal, natatandaan ninyo, sa kanila walang due process. Eh dito nga dinaan sila sa rule of law and due process eh. Nagkaroon pa nga ng Senate hearing. Di ba, hiniring-hearing pa itong si Kibuloy. Nakailang hearing yun? 5. Di ba? Tapos nagkaroon pa ng debate nung i-issue na yung warrant of arrest kasi pinipigilan. Ay. Oh, early today, elements of Philippine National Police, kahapon kasi to na statement ni Duterte. Ngayon ko lang nakita. As well as yung statement ni Sara Duterte, kanina lang umaga, ngayon lang nilabas. So, sabi dito, for Police Regional Office led by General Nicolas Torre forced their way into the Kingdom of Jesus Christ compound, which resulted to a violent confrontation and the unfortunate death of the one KOJC member and requiring the immediate medical attention of many other. Mga minamahal, ganito po sila magmanipula ng balita. Sasabihin nila namatay daw dahil sa ginawang pang-raid ng Philippine National Police. Ang totoo doon mga minamahal, according to the news, namatay dahil kulang sa pagkain, 3 araw na hindi natutulog, napaka-stress. 'Di ba? Sino ba naman ang mabubuhay noon? Tapos kada umaga, nandun sila sa labas nagbabantay sa tirik ng araw, ha? So paano sila hindi mamamatay doon? Eh kulang sa pagkain. Pinatay yun ni Kibuloy doon. Kaya dapat yung sisihin dito si Kibuloy kasi ginagawa niyang human shield. Yung mga kulto niya. Pero tama ba yun, Kibs? Ito talagang si Kibuloy, may ano talaga yung pag-iisip. Parehas talaga sila. Wala nang bago. Oh, sabi pa dito, we sympathize with the member of the KOJC. Ginagawa nila yung sitwasyon na to na yung parang kumukuha ng simpatsya. Ginagamit nila ang pagkakataong ito, ang sitwasyon na to. Parang ganito mga minamahal. Nakukuha nyo ba yung context ko? Na kunyari, binagyo. Tapos, kailangan nila ng tulong. Pupunta sila, tapos yung kanilang mga lalagyan nila ng mga papel, wag yung kalilimutan, ako si Digong, ganyan-ganyan. Ginagamit nila yung sitwasyon. Manggagamit ng sitwasyon, mga minamahal. Nakikita nyo yun? Oh. We sympathize with the member of the KOJC having become victims of political harassment, persecution, violence, and abuse authority. This certainly puts a dark stain on the hands of those involved in today's incident, led by no less than top official of the region. I'm pretty sure mga minamahal, kasi si Bato de la Rosa nagbabalak na magsagawa ulit ng Senate hearing eh. I'm pretty sure mga minamahal na itong si Torre talagang gigisahin ni Bato de la Rosa. Alam na natin yan. Kaya Torre, wag kang dumalo kung ikaw man ay ipapatawag as a tawag dito, one of the tawag dito, witness, person of interest, kung ano pa man yung tawag doon, 'di ba? Testimony, something else like that. Ba, yung magte-testify, ganyan-ganyan. Wag kang dumalo. Dahil unang-una mong rason, ikaw nga ba to, hindi ka nga dumalo sa Quadcom eh. Ako pa kaya? 'Di ba? At ako ginagawa ko yung trabaho ko tapos gagambalain mo ko. Hindi ka ba nahihiya nun? Trabaho dito tapos ikaw pa hiring-hiring gagamitin mo yung pera ng taong bayan. 'Di ba? Yung resource person, tama. Gagamitin mo ko as a resource person tapos gigisahin mo ko, papapangitin mo yung image ko na instead sana yung mga panahon na yon inilaan ko sa pagtatrabaho. Nafe-feel ko na yan mga minamahal. Iipitin at gigipitin nila itong si Torre. Yan talaga yung alam ko. Nafe-feel na natin yan mga minamahal. Kasi sabi niya, suportado ako ni Kibuloy. Grabe yun. Oh, ang sabi niya pa dito, we call the remaining decent and patriotic member of our government. Ang kulit, no? Oh, nananawagan po si Digong sa ating mga patriotic member na nasa pamahalaan na hindi daw po dapat i-allow yung mga ganitong abusive na akto at yung violent dito sa mga illegal order. Ay, ang lakas magsalita Samantalang noon yung kinukundi na kayo sa war on drugs ninyo, time may kayo Bakit ganon? Kaya nga sabi ko mga minamahal, yung mga sinasabi nila, nagre-reflect din sa kanila pabalik.
Oo, hindi sila pwede magsalita ng ganyan kasi hindi sila yung right person para magsalita ng ganyan kasi in the first place, ginagawa din nila. Nangyari na yung ganyang situation noon sa war on drugs. Pero ang pinagkaiba ngayon, may due process, sa kanila wala. Diba, mga minamahal? Oh, we call on the Filipinos regardless of political persuasion to offer prayer for peace and justice and to spare our people of the unwarranted tension brought about by the region of fear and terror by the people sworn to uphold the law and protect the citizen of this country. Yan yung panawagan ni Digong, magdasal daw tayo para makamit natin yung peace and justice. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa Diyos? Hindi, ano yung sabi ni Digong noon? Diba? Sino yung stupidong God na yan? Ay, sinabi yan ni former President Duterte noon. Diba? Oh, tapos ngayon, magsasalita ka ng ganyan. Ang kapal naman ang mukha mo. Ang kapal naman ang mukha mo, eh. Hindi ka ba nahiya nun? Magdadasal ka, tapos minumura-mura mo ang Diyos? Diba? Who's this stupid God? Ginaganon mo? Tapos sasabihin mo, ay hindi naman kayo mapupunta sa langit kaya sumama kayo sa akin, papunta tayo impyerno. Ang kapal naman ng mukha mo manawagan ng prayer tapos hindi ka naniniwala sa Diyos, gusto mo pang dalhin yung mga kasamahan mo sa impyerno. Tama ba yun? Ay gago. Utak na to may ubo. Pa-check up ka na. Oh, sabi dito, again, let us this administration how it can guarantee the preservation of constitutional rights of our ang lakas makapagsalita ng constitutional rights. Samantalang yung kanilang approach sa war on drugs, 'di ba? Nagkaroon ba ng constitutional right 'yon? 'Di ba binigyan niyo ba ng privilege yung mga namatay noon na magsalita, speak up for themselves? Binigyan niyo ba ng chance? 'Di ba wala? Itong si Kibuloy paulit-ulit na, nakalimang hearing na nga eh. 'Di ba? Itong kulto naman ni Kibuloy, kung hindi nangingialam, wala naman talaga diyang mga minamahal, kung hindi nakikialam, itong kulto ni Kibuloy, wala namang mangyayari mga eksenang harassment dyan kung meron man. Kasi hindi naman yung KOJC yung target eh. Si Kibuloy lang naman yung target dyan. Ba't kasi kayo nakikialam sa issue ng may issue? Mga pakialamero kayo. Sino ba yung gagong nag-utos sa inyo yan? Sino yung sugo ng demonyo na nag-utos sa inyo dyan na dyan kayo sa labas? Kaninong kasalanan yan? Di ba sa inyo din? Kasi nagpapauto kayo. Kung hindi kayo uto-uto, wala sanang ganito. Mga tarantado. Tak talaga ninyo may mga kabugo niyo. Mga bugok. Kalalangot. Oh, sabi pa dito, preservation of the constitutional right of our fellow Filipinos, even the most fundamental of these rights are being blatantly violated. Yan yung sabi ni former President Duterte. Dito nga po sa nangyaring approach, yung pagsugod nga po ni Torre at ng iba pang ahensya ng gobyerno, 'di ba? Dito nga po sa Kingdom of Jesus Christ. Mga minamahal, let me say this. Let me say this for the very first and last. Alam nyo, ang paghuli sa isang pugante ay nararapat lamang. Wala pong political prosecution, political harassment ang nangyayari dito. Dahil unang-una, hiniring po itong si Kibuloy. Nakitaan ng potential ng pagkakakulong. Not because Duterte supporter siya or ganyan bla bla bla. Hindi po yun ganun. Hinuhuli si Kibuloy dahil meron siyang kasalanan at dapat niyang pagbayaran ito. Simula pa sa US hanggang sa Pilipinas. Diba? Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, ano yung sabi din ni yung sumbat ni Sara Duterte na nung isang kanina, ano yung sumbat ni Sara Duterte? Ito daw po ay political harassment, hindi katanggap-tanggap na dahas at betrayal of public trust. Hindi po yun ganun. Hindi po betrayal of public trust ang ginagawa ng ating administrasyon dahil unang-una, ito po ay para sa mamamayang Pilipino, para magkaroon ng hustisya, ng justice, itong mga kababayan natin na biniktima ni Kibuloy. Diba mga minamahal, very clear naman po yung message dyan ng ating presidente na walang sinasanto or si sino-sino. Diba kahit kayo pa, kayo na may pagkakasala sa batas, kahit sino pa kayo, mataas man kayo na tao, may pananagutan kayo.
Hindi pwedeng thank you lang. Thank you, next. Hindi pwedeng ganun. Ang mali ay mali at hindi pwedeng i-tolerate ang mali. Ang mali ay mali at ang mali hindi pwedeng maging tama. Hindi magiging tama ang mali. At ang mali hindi magiging tama. Diba? Tapos, sabi nila, sabi pa ni Digong dito, we deserve better. Nik-nik nyo bulok. Deserve better ka dyan, punyeta. Paano naging deserve better? Mamamatay tao kayo. Wala nga kayong deserve better? Ibalik nyo yung pera ng kaban ng bayan. Di umano. Diba? You deserve better? Filipino deserve better? Ibalik nyo yung kinuha nyo sa kaban ng bayan. Kasi we deserve more project. Yung mga utang na iniwan mo. Akin ang utang mo. Diyos ko naman, mga minamahal. Ang lakas ng amats nila, no? Magsalita, pumuna ng baho ng iba. Pero yung baho nila, hindi nila mapuna-puna. O yun. Doon tayo sa facts. O anyway, yun lamang po. It's me again. Si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.